Isang kilalang tagapayo sa politika ang nagpahayag ng kritisismo sa administrasyon ni PBBM dahil sa aligasyon ng kanilang palpak na pamamalakad sa bansa. Binanggit din niya ang pakikialam umano ni Romualdez at Lidas Max sa mga desisyon ng Pangulo na nagdudulot ng kaguluhan. Dahil sa pagiging sunod-sunuran ng Pangulo sa kanyang mga kamag-anak, mas lalo raw lumalala ang sitwasyon at hindi napapansin ang hiling ng taong bayan para sa kapayapaan. Ang kritisismo mula sa sikat na political strategist ay nagbibigay diin sa patuloy na problemang kinakaharap ng administrasyon ni PBBM sa pagsasabi niya na ang pagiging sunod-sunuran ng Pangulo sa kanyang mga kamag-anak ay nagdudulot ng malaking suliranin. Nagpapakita ito ng pagkabahala sa kanyang pamamahala. Sa kabila ng mga hakbang na kanilang ginagawa, tila hindi pa rin raw naaayos ang mga isyu na patuloy na kinakarap ng bansa. Sa gitna ng mga algasyon at kritisismo, patuloy pa rin ang pagtanggi ng administrasyon sa anumang pagkukulang. Bagamat marami ang umaasa sa kanila para sa pagbabago at kapayapaan, tila hindi pa rin natutugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Ang pagpapahayag ng mga ganitong opinyon mula sa mga eksperto sa politika ay nagpapakita ng patuloy na laban para sa tunay na pagbabago at maayos na pamamahala. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Shows na walang political will itong administration na ito. Marami tayong pinatayo nung panahon ni, hindi naman, natapos natin yung sinimulan nung panahon ni Presidente Aquino. Ang issues niyan, right of way. Pero, tingnan mo yung mga daan na tinayo sa Gensan nung under martial law, ang Mindanao. Wala namang opposition sa right of way sa Mindanao eh. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang rason at ayaw tumbukin na kinancel nila yung pondo dahil China ang kasama dyan. No? Ang nakakalungkot doon, MJ, naalis na natin ang basing militar natin in that historic vote of the Senate. But right now, we have so many bases in the guise of EDCA. Ayan po mga kaibigan, si Miss Malu Tikia, ang ating idol, political strategist. Ayan wala naman palang political will. Etong si Kuting. Siyempre guys, paano nga naman matutupad yung mga programa, mga projects ng isang bansa na katulad ng Pilipinas kung ang isang namumuno ay wala pong political will. Napaka-importante po niyan guys. Dahil kung balita-balita natin na meron pong nagmamando sa kanya sa likod, meron pong nag-uutos sa kanya guys sa likod niya. At kilala natin kung sino yun. Ito ay si Ahas. Paano nga naman makapagdesisyon ang isang Kuting kung wala siyang political will? Kasi napaka-importante niyan guys eh. Kung ikaw, para kang puppet, wala po kayong magawa. Kahit gaano pa kaganda ang inyong mga programa, kahit gaano pa kaganda ang inyong mga projects, pero wala kayo, hindi kayo decisive. Nagdidepende lang kayo kung ano yung sasabihin sa likod mo. Wala pong mangyayari sa bansa mga kaibigan. Yan po pag-uusapan natin guys kasi napaka-importante po ito mga kaibigan. Dahil dito natin guys malalaman na ito palang Mindanao Rail Network. Kasi dapat gagawa pala ng malaking project dyan sa Mindanao eh. Itong railway, parang mga train. Lalagyan pala ng train yan. Pero, dahil wala nga siyang political will mga kaibigan, hindi po natuloy itong sinasabi nilang Mindanao Trail or itutuloy man nila, pero marami po silang rason guys. Dahil unang-una, ang sabi nila, sabi lang di umano, dahil nga China daw guys mga kaibigan. China daw, Pro-China daw. Meron tayong breaking news mga kaibigan.
matapos pong i-deny ni Virus, no, ni Virus itong allegedly, no, na PhilHealth bonuses, yung mga 13-month pay o ano pa yung mga pay na yan, bistado naman siya ngayon mga kaibigan dito sa PhilHealth ads. So, malalaman natin guys kung ano ba talaga itong si Virus, no, itong si Madam Risa. Kasi dinideny nga niya eh. Dinideny niya yung ano niya sa PhilHealth, yung mga bonuses eh. Bakit meron pa pala siyang meron pa siyang isang kaso na mas matindi pa doon mga kaibigan? Alamin din natin yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Meron po tayong isisingit dyan. Dahil si Attorney Harry Roque po guys, meron po siyang kanina nagpahayag po siya guys. Siyempre, sinabihan niya, etong si Virus, na mag-abogado ka muna bago ka magmamayabang dyan sa Senado. Alamin din natin mamaya yan. Pero siyempre guys, babati muna natin sa ating mga suki. Dahil lalo na po sa ating mga OFW, ang ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho po sa abroad mga kaibigan para po sa kanilang mga pamilya. Malaking tulong po kayo sa bansang Pilipinas. Kami po ay sumasaludo sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, magkapasalamat din tayo sa ating mga subscribers, ang ating mga members, at syempre, ang ating mga avid listeners at viewers. Ayan, si Susan Aviles present. Oh. So, quick shout out natin mga kaibigan bago po natin umpisahan ang ating issue. Okay? Zinaida Puerte, hello. Si Susan Aviles, hello. Kumusta ka na dyan? Ichiro Matiga, si Cher, si Marily Enero, si Gregorio Wallace Casino, si Nikito C. Castaños, Elsa Holanda, ayan, nandito pala si Elsa Holanda, Violi Sadulio, sino pa? Si Corazon Austero, Chrissy Brooks, Sanda Esculano, sino pa? Leo Bonag, si Cat Lover, Corazon Austero, sino pa? Si Beata Galvan nandito. Lorena Ramos, Jenny Jarumay, ayan, si Gloria Hoffman, Yamada Cherry, at si Pacner, andito na traffic daw si Pacner. Oh. Maribig Garciano, si Ella Carino, Lynn Cordinera, Virginia Gregorio, Wang Yoni, sino pa? At ang ating first honor ay si Victoria Galvez. Ayan, good evening Sir Foodie, like done. Maraming salamat Victoria Galvez. So eto na nga mga kaibigan ang pag-uusapan natin. Unahin na kaagad natin to guys. Etong nagmamayabang, palaging nagmamayabang na isang senadora. Ito po, ipakita ko lang sa inyo guys. Ayan, meron po natuklasan mga kaibigan. Ito po, galing po ito sa Facebook page ni Crisette, mga kaibigan. No? So, ano ba itong mga kaibigan? Ano ba itong bagong, kumbaga itong issue na to guys, patungkol po ito sa PhilHealth ads. Di ba deny siya ng deny doon sa mga bonuses, yung sa mga 13-month or 14-month pay, o ano pa yung mga pay na yon? Dinideny yon ni Risa mga kaibigan. Pero ito guys, ano itong lumalabas? Kumbaga, itong balita na ito mga kaibigan, kumakalat na rin ito guys eh. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, maniningil ang kasaysayan. Diba Senator Risa Hontiveros? Question mark. PhilHealth doesn't need to put out TV ads starring its PhilHealth chairman, but when Risa Hontiveros was going to run for senator, her ads was always running on TV across multiple channels. Ngayon mga kaibigan, ito pong lumalabas na kasi gumawa sila ng ads mga kaibigan sa PhilHealth at starring pa dito si Risa. Oh, starring siya. Siya yung bida dito mga kaibigan sa ads. Back then,
The cost to run the ad was about 440,000 pesos. No tax yet, just basic costs for 30 seconds, per 30 seconds. How many times did the PhilHealth ad come out? Ibig sabihin mga kaibigan, ang bayad pala dito sa ad na to sa PhilHealth is 440 pesos. 440k pesos po mga kaibigan. Almost kalahating milyon. Tapos, magbabayad sila every 30 seconds pag pinapalabas po yung ads mga kaibigan. Imagine ninyo guys, hindi lang pala yung mga bonuses ang ginawa niya sa PhilHealth na kumakalat po guys, di umano. Kumakalat po na binulsa niya or nagpakasasa sila doon sa pera ng PhilHealth dahil sa mga bonus na yan. Ginamit nila yung mga bonus sa mga sarili nila, sa kanilang mga sariling kaligayahan. Sana magagamit pa ng mga kababayan natin yun, di ba? 1.7 billion yun guys. Pero dito mga kaibigan, ang sabi po dito ni Crisette sa kanyang Facebook page, meron pala siyang ads ng PhilHealth, nagkakahalaga ng 440,000 pesos. Bawat 30 seconds po pag pinalabas yung ads. At siya po ang bida dun. So kayo nang bahalang humusga mga kaibigan kung anong klase ito. Kasi naging director to guys eh. Tapos i-deny pa niya. I-deny pa niya yung panawagan ng mga abogado na ibalik ang 1.7 billion na ginamit nila mga bonuses. Ito, tuloy po natin ang pagbabasa mga kaibigan. Ayan po, former Senator Ernesto Herrera once warned that the Public Health Fund was losing money for advertising during Riza's imminent run for Senate in the 2016 as PhilHealth was opening for her information campaign. Ibig sabihin, ginamit pala niya sa kampanya mga kaibigan, yung ads. At ginamit niya ang PhilHealth. So mali na kagad yun. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yan eh. Pag nag-campaign ka. Diba? Bawal yun. Mali na kagad yun. Sabi dito, kailangan nga naman, Riza ran and lost in 2013. I think she also lost in 2010. She badly needed the PhilHealth platform. So ginamit niya ang PhilHealth platform mga kaibigan para po sa kanyang pangampanya. Kasi nga, natalo nga siya eh. Hindi siya nananalo guys eh. So, habang nasa PhilHealth siya, ginamit niya ang platform na yun. So, yun pa lang guys, bawal na po yung mga kaibigan. So, ngayon, bakit niya dinideny yung mga bonuses? Kung dito pa lang mga kaibigan, meron na kagad, nakitaan na kagad siya ng irregularities. Di umanong irregularities mga kaibigan. Dahil ginamit niya ang platform ng PhilHealth para sa kanyang ads, para sa election mga kaibigan. One of the many ways the previous administration legalized spending for elections using our own money. Many years ago, Lauren Legarda would also have the PhilHealth ads. Meron din doon pala si Lauren Legarda. As if kailangan ni PhilHealth mag-ad at kailangan ni Riza Hontiveros pa talaga during the time she was running for Senate. Kaya pala ang hilig niyo magparatang sa propagandist ni Duterte. Kasi kayo mismo, government funds, ginagamit niyo. Yan po ang sabi dito sa Facebook page mga kaibigan. Ang hilig nila manira kay Pangulong Duterte, kung ano-ano nila mga sinasabi nila. Pero sila mismo ang gumagamit sa government fund para sa sarili nilang agenda mga kaibigan. At ginamit pa nila ang PhilHealth. Bawal yun eh. Dito pa lang sablay na eh. So ibig sabihin guys, marami na pong sablay itong si Riza. Tapos ngayon, hinahandle pa niya sa Senate yung kay Pastor Kibuloy. Diba? Pero bakit hindi po siya napaparusahan mga kaibigan? Anong nangyari? Ito, tuloy natin ang pagbabasa.
So, ang sabi po dito guys, ano ulit? Walang kinalaman si Risa Hontiveros sa pang-aabuso sa funds ng PhilHealth? Question mark. Anong tawag sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Risa? Anong tawag daw sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Risa? Ibig sabihin guys, ginamit niyang ads ng PhilHealth para sa sarili niya. Hindi talaga yun awareness para sa kapakapanan po ng mga kababayan natin. Ginamit niya yung PhilHealth para sa sarili niya. Kasi nga gusto niyang manalo sa eleksyon. So marami na po siyang mali guys. Marami na po siyang mga irregularities patungkol po dito guys. Ads naman ngayon. Yung mga nabalitaan natin tungkol sa mga bonuses na hindi mapaliwanag, mga unprogram ng mga funds na hindi rin mapaliwanag, eto naman ngayon, ads. Tuloy natin ang pagbabasa. Tapos ngayon, after nakinabang sa PhilHealth, nagmamaang-maangan that she doesn't know about the plunder that happens there. Ngayon, nagmamaang-maangan na siya na wala siyang kinalaman doon sa funds na ginamit po patungkol po sa mga bonuses. Okay, Risa, how did you allow this to happen? I hope the Commission on Audit breaks down the actual expenditure because this aired for many months. Ibig sabihin mga kaibigan, kinall out po ng Commission on Audit mga kaibigan na ito'y imbestigahan guys. Dahil ito palang ads, tumatakbo na pala mga kaibigan ng maraming months. Magkano po ang bayad guys? Every 30 seconds ng ads. 400,000 pesos every 30 minutes. So magkano nang nagastos dito mga kaibigan? Ads pa lang yan ng PhilHealth. Maramang billion na naman yan. Kasi kung kumain na siya ng maraming months, syempre, billion na naman ang ginastos nila dyan. Ang tanong, asa napunta yung mga funds na yan? Kung talagang binayad ba yan? Kasi sabi dito, walang tax eh. Tuloy natin mga kaibigan. Ayan. Tuloy natin ang basa. Pero si Risa, kung si Duque gumamit ng PhilHealth ads for propaganda, your hypocrite mouth will run off for sure. Pretending to be some social justice warrior concerned about the spending. Question mark, ano? You're not some social justice warrior, Risa. You're just playing off your utang na loob to the administration that finally gave you your much-desired Senate seat. Kasi nga, gusto niyang tumakbo guys eh. Gusto niyang manalo. Kaya niya ginamit yung ads. Bukod na kayo, marami pa ang lalabas. Marami pa daw ang lalabas. So, everything sa mga ngayon lang politically aware na akala mo paggising nila sa 2016, yung perfect Pilipinas nila, ganito na ang itsura. So, di ba ang dami guys? Ang dami mga irregularities. Etong si virus. So, tama talaga guys. Tama yung mga sinasabi na kasi nga, ngayon, ang nangyayari ngayon mga kaibigan, nag-aasta-asta siya ngayon sa Senate, di ba? Dahil dun sa hearing patungkol po kay Pastor, mga kaibigan, na para bang ang linis-linis po niya. Parang wala siyang ginawang masama. Yun naman pala mga kaibigan, ang dami din pala niyang mga baho na ngayon umaaling-asaw na. So yan po mga kaibigan. Tingnan natin guys dito sa balita. Ayan po. Mga labor groups question Hontiveros TV ads. Question po yan mga kaibigan ng mga labor groups. Ito, basahin lang natin guys para makumpleto po yung context natin. Ayan, Labor Group Trade Union Congress of the Philippines yesterday questioned the television advertisements of state-owned PhilHealth Insurance Corporation, which features Risa Hontiveros, one of its directors and potential
senatorial candidate in 2016. We must stress that PhilHealth's governing board has a duty to conserve hard-earned contributions of workers for current and future benefit payments. Former Senator Ernesto Herrera, President ng TUCP, mga kaibigan. So, a TV ad costs at least 442,000 pesos plus added tax every time it's raised or aired for 30 seconds, he said. Ganun po kalaki, mga kaibigan, ang binabayad sa ads ng PhilHealth. 442,000 pesos. Paano yan? Ha? Madam, paano yan? Ang dami mo palang ang dami mo palang sablay. Ang dami mo palang sabit. Di ba? Dito pa lang guys, ang dami na niyang sabit. Ewan ko lang kung paano niya lulusutan to. Pero mga kaibigan, dininay na naman yan. Ito po, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Hontiveros on PhilHealth ads, I didn't ask for it. Dininay na naman niya, mga kaibigan. Ayan Hindi daw niya hiningi ang ads. Di ba? Deny na naman. Talagang palagi niyang dinideny, mga kaibigan, yung mga yung mga allegations sa kanya. Sa bagay, ganun naman sila Palagi lang dinideny. Yan po ang pinaka nila, yan po ang pinaka defense nila, guys. Deny lang ng deny. Ang sabi po dito, mga kaibigan, sa balita, ayan Risa Hontiveros of the Philippine PhilHealth Insurance Corporation debunked claims on Thursday that she is using government funds to advance her 2016 political ambition. Ayan po. Dininay niya po lahat, mga kaibigan. Favorite girl, Hontiveros is ni Panot. Panahon pa to ni Panot Ayan. Ito po, basahin na natin guys Miss Hontiveros should disclose if she's running for public office or not. Public office is public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, lead modest lives, and never use the office for vested, self-serving interests, said Leachon. Ayan po, mga kaibigan. Nawawala na naman tayo ng boses. Pasensya na kayo guys, nawawala na naman tayo ng boses. So, bahala na kayong humusga, mga kaibigan. Ayan po. Anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo dito, guys? Dahil yung una po, ang sabi po, mga kaibigan, yung mga bonus daw, wala daw kinalaman doon. Itong si virus. Ngayon naman, ito naman, ads naman sa PhilHealth. Deny na naman. Palagi na lang deny Denial queen. Palagi na lang dinideny. Ay nako. Paano na lang tayo niyan, mga kaibigan? Palagi na lang dinideny. Ito po, pakita ko sa inyo. Asa na ba yun? Ayan. Lorena Ramos, Hontiveros, next, ikaw naman ang magtago. Yan. Lynn Tasha, good PM po din and everyone. Okay ba yung audio natin, guys? Narinig nyo ba? Paki-press 1 nga, mga kaibigan, kung okay ba yung audio natin. Kasi parang feeling ko parang hindi nyo naririnig Okay ba yung audio, guys? Paki-press 1 po. Maraming salamat. Bago po natin ituloy ang ating mga issue ngayong gabi. Ayan, God bless us all. Victoria Galvez, Beata Galban, Chrissy Brooks, Alma Jornales, Marley Enero, Sandra Escolano, Corazon Austero. Ayan. Glory Hapman, good luck sa iyo, Risa. Cram, coming soon. Coming soon. Ayun, okay naman pala. Akala ko wala Ayan. Okay, mga kaibigan, punta na po tayo sa isa pa nating topic, guys.
Ito po, Attorney Harry Roque naman tayo mga kaibigan. Kung paano po, ito po pakita lang natin mga kaibigan. So, masisisi mo ba ngayon si Pastor Kibuloy kung sasabihin niya na anytime kikidnapin siya? At hindi lang yun. Ayan po mga kaibigan, Risa, mag-abogado ka muna. Yan po ang sabi ni Attorney Harry Roque. Ito po pakinggan natin guys, ang buong video. So, masisisi mo ba ngayon si Pastor Kibuloy kung sasabihin niya na anytime kikidnapin siya? At hindi lang yun. Buti sana kung dadali talaga sa hukuman dahil mahina nga ang ebidensya. Tingin natin mahina kasi bakit hindi na linalabas hanggang ngayon? Baka torture na siya at tuluyan na siyang patayin. Dahil hanggang ngayon, hindi na desisyonan ng Korte Suprema kung legal ang political assassination. Ano ba naman ang hirap na desisyon doon? Sabihin mo sa akin mga partners, mahirap ang desisyon yon? Ayaw nga idalhin sa korte ni Risa Ontiveros yung mga biktimang sinasabi niya. No person shall be deprived of life without due process of law. Anong mahirap maintindihan doon? Bakit hindi nila madesisyonan na ang political assassination ay mali? At pagdating naman dyan sa Senado, hindi po kayo hukuman. Yung mga senador na feeling ay mga hukuman, mag-law muna kayo. Hindi pa kayo nangingilabot. Kayo ay talagang nagdedesisyon kung guilty or not guilty. Wala naman kayo alam sa batas. Hindi naman kayo pumasa ng bar. And yet gusto nyo kayo maging mahistrado. Bago po maging mahistrado, meron pong kwalifikasyon dyan. Dapat abogado ka. Dapat minimum 10 years practice ka kung sa lower court. Kung ikaw ay yung Supreme Court na mas mataas, minimum 15 years of practice. Dapat labas-pasok ka sa hukuman para alam mo ang law of evidence. At sa tingin ninyo, dahil kayo hinala ng tao, kaya nyo nang maging judge. Hindi po yan ang katungkulan nyo. Pulisiya. At pagdating sa pulisiya, hindi ka kailangan maging abogado kasi bagamat batas ang ginagawa mo at mas mabuting abogado ka, syempre, ang batas naman kung ano yung nakakabuti sa ating mamamayan, hindi nakadepende sa batas lamang. So, walang restriction. Pero ang pagiging West, kinakailangan bihasa ka, hindi lang sa criminal law, kundi sa law of evidence. Kung sinong dapat paniwalaan. Yung mga sinuka na ang kanilang mga testimonya, binaliwala na ng piskalya na napakababa ng threshold, probable cause lang binasura na. Ibig sabihin, walang ebidensya talaga. Hindi man lang nakaabot sa first base na korte na merong probable cause. Tapos ngayon sasabihin ninyo, kinakailangan humarap para harapin. Doon sa hukuman magkita sila. Kung makakarating sila sa hukuman, dahil ang preliminary investigation naman, parang nga to spare yung mga wala namang linabag na batas dahil wala ng probable cause doon sa panahon at sa gastos ng paglilitis sa hukuman. Yan po ang dahilan kaya merong preliminary investigation na kung hindi man lang pumasa doon, wala na talaga siyang pag-asa sa hukuman at dahil wala pag-asa sa hukuman, dinala naman ngayon sa Senado. Sisirain yung mga pangalan ng tao. Yan naman mga yan, nagreklamo na, hindi pinaniwalaan dahil unang-una, hindi ka panipaniwala. Paglinaw lang, attorney, doon sa rendition o itong sinasabi nga pag magsasagawa sila ng pangingitnap dito sa Buting Pastor. Ito bang mga agent o gagamitin mga opisyal ng gobyerno o mag-hire sila galing dito sa ibang bansa at pwede silang pumunta dito sa lugar na yan kung saan man nila matatagpuan ang Buting Pastor nang walang abiso mula sa government, walang permiso. I mean, direkta ay pwede silang pumasok. Pag sila yung mangingidnap, papayag ba ang bansa? Siyempre, hindi alam ng bansa yun. Dahil siyempre, lalabagin na kanyang soberenya. Pero doon sa unang kaso ng Kerr, maliwala ka't hindi, sheriff ang lumipad sa Latin America para hulihin at ikidnap at ibalik. So, doon sa Makin Alvarez, nagbayad sila ng kidnapper. At ito naman yung dahilan kasi merong batas sa US na kapag ikay lumabag ng karapatang pantao at ikay taong gobyerno, pwede ka makasuhan. Pero ang requirement dapat walang break in the chain of events. Ang sabi ng Korte Suprema nung humihingi na ng daños perwisyo itong si Makin Alvarez, nag-hire ng kidnapper. Yung pag-hire ng kidnapper na hindi Amerikano, that is a break in the chain of event kaya hindi binigyan ng remedyo si Makin Alvarez. So pagdating naman dun sa Kerr, kay Eichmann, 3
talaga mga Mossad agents, Israelis na pumunta ng Argentina at tinakip. At talaga nagreklamo ang Argentina na linabag ang kanyang soberenya. Ang sunod kong tanong, attorney, dahil nga pala hindi walang permission, o syempre, mangingidnap ka, mag-ask ka ba ng permission? Dapat ba